Yung ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay meron pong tema at pamagat na respect the God-given authority. Igalang ang mga nasa pamahalaan, nasa pamumuno na ipinagkaloob ng Diyos. Sabi po ng aklat ng Romans chapter 13, verses 1 to 7, ito po ang sinasabi ng Biblia at babasahin po natin para sa ganon ay maunawaan po ninyo yung ating pong gagawin pong pagtatalakay. Sabi po rito ganito, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at sila ay parurusahan. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan kanila. Sila ay mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit, kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila ay may kapangyarihang magparusa. Sila ay mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayong pasakop sa kanila. Hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong mga budhi. Iyan ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Tayo po ay palandali ang yumuko at manalangin. Makapangyarihang Diyos na nasa langit, nagpapasalamat kami sa pagkakabasa ng iyong buhay at makapangyarihang mga salita na sa oras na ito ay muli mong gamitin at kasangkapanin upang maintindihan at maunawaan namin ang iyong kalooban sa ikalalalim at ikalalawak ng aming pagkaunawa at pananampalataya na kung saan sa pamamagitan nito ay malakaran namin at maipamuhay namin ang mga salita mo. Samahan mo kami sa oras na ito sa aming pong gagawing pakikinig at maging sa pag-aaral ng mga salita mo na ikaw po ang siyang manguna at maghayag ng mga kapahayagang dapat namin malaman at maunawaan. At ang iyong lingkod ay kasangkapanan mo lamang bilang extension ng iyong Panginoong pagpapala at maging ng iyong mga salita. Salamat, we bless you, we thank you, lahat ay aming dalangin in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating pong Diyos na buhay. Okay. So, dun po sa ating binasa, okay, ay ipinaaabot po ng salita ng Diyos na ang bawat isa ay dapat magpasakop sa pamumuno, lalo na po sa bansa. Pero of course, hindi po ibig sabihin, sinabi ng Biblia na dapat tayo magpasakop sa mga namumuno, lahat na lamang po ng i-impose na batas ay kinakailangan ating pong gagawin at susundin. Dahil meron pong mga batas, kadalasan, na magiging daan ng kapahamakan ng maraming tao. So, nililinaw ko lang. Bagamat ang Diyos po'y nakutos na tayo po ay magpasakop at tayo po'y gumalang sa mga nasa pamunuan at pamahalaan, pero ito po ay subject pa rin, mga kapatid, subject sa kalooban at sa salita ng ating Panginoon. Hello? Amen? Dahil kung sakasakali, magbibigay po ng isang batas ang isang bansa na siyang magiging daan ng kapahamakan ng bawat isa, kagaya po ng magaganap na tatakan ng Mark of the Beast, na kung saan marami na nga pong tao ang tumanggap
okay, tumanggap at nagkaroon po ng tandang ito dahil ginamit at kinasangkapan po ng Diablo ang pamahalaan at gobyerno para itwist ang katotohanan dahil alam po ng kaaway itong Romans chapter 13, 1-7. Okay? Kaya nga po, gusto po nating itama yung maling pagkaunawa at maling paniniwala ng marami nating mga kapatid na Kristiyano at maging ng mga ibang mga pastor na dahil sa sinabing Romans 13, 1-7, sumunod sa pamahalaan, lahat na lang dapat nating sundin. Hindi po ganon. Sapagkat sa Acts chapter 5, verse 29, sabi po ng Bible, okay, pwede ba natin basahin? Acts chapter 5, verse 29, si Pedro po'y sumagot nung sila po ay pigilan ng mga Pariseo at ng mga Saduceo na ipangaral ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Okay? At ang sabi po ni Pedro, sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. So pagpapakita na ang Diyos ang dapat maging pinakamataas na authority sa lahat. Amen. Bagamat siya po ay nagbigay ng pamumuno at pamamahala sa bawat bayan, sa bawat bansa, even sa tahanan, sa organisasyon, sa kumpanya, okay, at maging sa church, ang Diyos pa rin po dapat ang masunod. He is above all. He is above everything. Okay, ang Diyos na siyang may gawa ng langit at ng lupang ating Panginoon. At pag once na ang isang bansa ay gumawa ng batas na labag sa salita at kalooban ng Diyos, therefore, tayong mga anak ng Diyos, tayong mga mamamayan ay dapat tumanggi, hindi para magrebelde, kundi para ipaabot na dapat Diyos ang ating pong sinusunod. Okay? Kasi po, alam ng kaaway, the devil knew that many people, okay, wants to obey the policy and rules of our government. Alam po yon ng Diablo. Kaya gagamit po siya ng pandarayang pamamaraan para po ang lahat po ng tao ay magpasubmit sa nais po niyang mapangyari sa pamamagitan ng salitang government. Amen. Kagaya po nung nangyari nung panahon ni Kristo na kung saan inutusan po ni Herodes yung mga Magi, yung mga pantas, na pag nakita nila si Kristo, yung lugar na kung saan ipinanganak ang ating tagapagligtas, mag-report sa Kanya. Hindi nag-report. Dahil alam po ng Diyos ang gagawin ni Herodes. Papatayin niya si Jesus. Okay? Papatayin niya yung tagapagligtas. Kaya sila po'y nag-iba ng daan. Ano pong ginawa? Labagman sa kalooban ng mga sundalo yung utos ng hari, wala silang magawa, kundi ang sumunod at patayin yung lahat po ng mga bata edad 2 pababa. Okay? So, makikita po natin na yung pamahalaan ni Herodes ng kanyang kapanahunan ang kinasangkapan ni Satanas para patayin yung mga bata dahil sa kagustuhan niyang hanapin ang tagapagligtas na si Jesus para patayin. Amen? At nung makita ng kaaway na effective yung ganong pamamaraan, siya ngayon ay gagamit din ng kapamahalaan ng bansa para puwersahin ang lahat ng tao na tanggapin ang mark of the beast, which is marami na pong mga tao ang tumanggap sa pamamagitan ng salitang vax. Amen? Ngayon, ang ating pong pag-aaralan ay yung magandang implikasyon naman kung bakit ipinagkaloob talaga ng Diyos yung authority, yung government. Okay?
Dahil nga po, ang Diyos ang siyang nagbigay ng bawat pamumunong umiiral sa buong mundo. Whether we like it or not. Kasi may mga pagkakataon, iniisip natin na bakit ganito yung naging pamumuno namin. Alam niyo po ba, na pagwas na may isang pinunong mabagsik na namumuno sa isang bansa, yan po ay hatol ng Diyos sa mga taong hindi gumagawa ng kanyang kalooban. For example, North Korea, China, Russia, amen, Saudi Arabia. Yung iba pong mga bansa na kung saan may mga polisiya sila at meron po silang mga batas na kumikitil ng buhay ng kanilang mamamayan pagwas na sila ay hindi sumang-ayon sa kanila pong mga kagustuhan, sa kanila pong mga batas. Buhay po ang kapalit nun. At ang reason nga po bakit nagkaroon po ng ganong mababagsik na mga pamumuno at mga namumuno is because yung buong bansa ay nagkasala laban sa Diyos. Hello. Pero sa katotohanan, hindi po yun yung pinakalayo ng Panginoon. Ano po ba ang mga dahilanan bakit itinatag ng Diyos ang pamahalaan? Ang una pong pamahalaan at ang una pong organisasyon itinatag ng Diyos ay walang iba kundi yung salitang family. Okay? Yan po ang unang gobyernong itinatag ng Diyos, pamilya. At habang dumarami po ang pamilya, dumarami po ang mga tao, of course, nagkakaroon na po ng tinatawag na community. Hello? At dahil sa komunidad na ito, parami ng parami, of course, kinakailangan magtatag ng mga namumuno at maglagay ng mga pulisiya, maglagay ng mga batas upang yung mga tao na nakapaloob sa isang pamayanan ay matutong sumunod. Hello? Ito po ang unang reason bakit po inilagay po ng Diyos ang pamahalaan. The first reason is para po magkaroon ng kaayusan. Hello? Kasi marami pong mga tao magugulo. Diba? Sa eskwelahan nga eh. Pag wala yung teacher, ano po ginagawa ng mga estudyante? Ayan, estudyante po yung mga anak ko. Diba? Magulo. Ang iingay. Daldalan dito, daldalan doon, kwentuhan dito, kwentuhan doon. Minsan may nagbabatuhan pa, may naghaharutan. Bakit? Wala yung teacher eh. Pero pagdating ng teacher, pagdating ng professor, yung mga batang magugulo ay bigla na lang tatahimik. Magkakaroon po ng kaayusan. Hello? So makikita natin, ang pinaka-reason bakit po itinatag ng Diyos ang pamahalaan, ang isang gobyerno sa isang bansa para magkaroon po ng kaayusan. Sabi po ng 1 Corinthians 14:33, God is a God of order. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Okay? Kaya makikita po ninyo, lahat po ng nilikha ng Diyos ay nasa tamang kaayusan. Diablo lang po, mga kapatid. Diablo lang ang gustong guluhin at gustong wasakin yung maayos na ginawa ng Diyos. Sabi po ng Santiago, chapter 1, amen, 15 pababa, na ang lahat ng nilikha ng Diyos ay pawang mabuti. Wala naman siyang ginawang masama eh. Sino po yung gumagawa ng masama? Dalawa. Si Satan at yung tao na gustong sumunod sa gusto ni Satan. Pero kung ang Diyos ay tatanungin, ang gusto po ng Panginoon, lahat po ng bagay maayos eh. Hello? Ayaw po ng Diyos ng gulo. Ayaw po ng Diyos ng karahasan hanggat maaari. Nais ng Lord na magawa ang lahat sa isang diplomatiko at mapayapang pamamaraan.
Kasi gusto po ng Lord ng maayos. At yun po ang reason bakit niya itinatag ang pamahalaan para magkaroon ng kaayusan sa isang magulong pamayanan. Siyempre, pag wala pong kaayusan, magsisimula po yung mga patayan. Ngayon nga po, na may mga batas, ang dami pang hindi sumusunod eh. Hello? Amen? Sa iba pong mga bansa, lalo na po sa Japan, okay? Yung traffic light, pag once nakita nilang nag-yellow na, hindi na sila magpupumilit na itawid yung kanilang mga sasakyan. Ngayon hindi. Purihin po ang Panginoon kahit kulay pula pa. Amen? Yung traffic light, talagang pinipilit ng marami yung kanilang mga motorsiklo, yung kanilang pong mga sasakyan na itawid. Okay? Sa crossroad, yung kanilang pong mga sasakyan, pagpapakita, hindi sila marunong sumunod. Amen? Sa mga inilagay na batas ng mga namumuno sa ating bansa. Kaya po wala pong order. Ito po ang pinakaunang dahilan bakit po inilagay ng Diyos ang pamahalaan para magkaroon ng kaayusan. For example, dito sa atin. Amen? Kung wala pong pastor at walang leader na magtuturo sa bawat isa para maging maayos, magiging magulo service natin. Hello? Naalala ko po, meron pong isang service sa Amerika na naging magulo. Meron po, actually, hindi na po Amerika. Bago ko po ikwento yung gawain sa Amerika, meron po kaming alam na gawain somewhere in Laguna. Alam niyo po kung ano po yung gawain po nila. Ang gulo. Siyempre, nagkakapuspusan. Amen? Nakakapuspusan. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan. Nagkakapuspusan po. Pero iba po yung pamamaraan ng puspusan dito, Sister Nili. Alam niyo po kung bakit? Dahil after pong magkapuspusan ko, mayroong mangungusap. At ang sasabihin po ng mangungusap, sapakin mo yung kapatid. Kaya lalapit po yung isang tao at sasabihin, sabi ng Lord, sapakin kita. Sabi suntok, pak! Totoo po yun. Amen? Siyempre, ginamit yung pangalan ng Lord eh. Meron ka pa ba kung ibig doon? Papalag ka pa ba? Ginamit yung salitang in Jesus' name? Ngayon, yung nasaktan, gustong bumawi, kailangan mapuspos din ako. Amen? So ito naman, kunwari magpapakapuspos, lalapitan yung nanapak, at ang sabi naman ng Lord, sabi din ng Lord, sapakin kita. So ang nangyari, Lord pa ang nagpaumpisa ng sapakan sa church. Hello? At yung pastor na namumuno, imbis na sawayin, imbis na i-rebuke, isa pa ata sa mga nanununtok. Dahil yun daw po ang sabi ni Lord. Hello? Amen? Wala pong kaayusan. Ayaw po ng Diyos nun eh. Kung bakit may mga leaders na itinilaga para maging maayos, okay ganito yung inyong kakantahin. Okay? Pagkakanta ka, huwag kang masyadong iiyak dahil baka mamaya, pag iyak ka na ng iyak, hindi mo na maikakanta yung mga awitin. Di ba may mga ganun eh? Di po ba? Na mag-worship lead, hindi na makapag-lead ng maayos sapagkat masyado na siyang puspos, masyado siyang emotional, to the point na iyak na siya ng iyak, yung mga tao hindi na makasabay kasi nga, hindi na makapag-lead ng tama. Hello? Meron naman po, gawain, purihin po ang Panginoon eh. Meron po akong inatinan eh, the Lord of the Rings. Ayun, nandiyan si Sister Nina. Amen? Ang tawag ko po doon eh, the Lord of the Rings, the Lord Rings yun eh. The Lord of the Rings. Si Pastor nagtuturo, yung kanyang miyembro, naglalaro ng Street Fighter. Ang lakas, Hadouken. Totoo po yun, natutong kami. Nasa likod lang po kami, nung naglalaro ng Street Fighter. Nagtuturo si Pastor, tapos yung miyembro niya, Hadouken. Ang sarap Hadoukenin talaga. Hello? Amen? Kung bakit kayo tinalaga ka dyan, Pastor, para magkaroon ng kaayusan. I-rebuke mo yung mga taong gumagawa ng ganyang bagay, kawalan ng respeto sa banal na spirito.
Kawalan ng respeto sa pastor, kawalan ng respeto sa gawain ng Diyos. Kay Benny Hinn, matindi po yan, maging sa ibang mga lingkod ng Diyos. Naalala ko po noon, nung si Benny Hinn ay nagkaroon pa ng convention dito po sa COP, Cathedral of Praise. Amen. At nagkapuspusan, yung isang miyembro ng Cathedral of Praise, gustong ayusin yung mikropono na kabulbol. Pinakalitan ni Benny Hinn, don't dare to touch that mic or God will judge you. Don't ever dare to move while the Holy Spirit is moving. Sabi po ni Benny Hinn. Why? Kasi kawalan ng respeto yung gagawin po ng miyembro ng church na yon, ano man yung kanyang gagawin, doon sa ginagawa mismo ng Holy Spirit. Hello? Isang ganun po may mga church po rin po ang Panginoon eh. Amen? Nagtuturo yung pastor, may kinakain chewing gum. Nagpapalobo pa. Papapuntukin. Iba naman galaw dito, galaw doon. Nagkikwentuhan. Bakit po naglagay ang Lord ng mga pamunuan? Para magkaroon po ng kaayusan. Para maging maayos. Amen? Na maging sa ating pong church service, di ba meron tayong program. Amen? May program na tayong sinusunod. Hello? At hindi po yung programa ng mga taong dadalo. Lahat ng dadalo dapat sumunod doon po sa programa ng church sapagkat yun po yung inilagay ng mga namumuno para maging maayos yung gawain. Hello? At hindi po natin pwedeng questionin, Pastor, bakit ganito yung inilagay mong programa? Eh, yun ang ibinigay ng Panginoon sa Kanya. Hello? Yung iba gustong baguhin eh. Alam niyo po mga kapatid, walang sino man ang may karapatang baguhin kung ano man po yung programa o yung policy inilagay ng namumuno sapagkat yun po yung ibinigay ng Diyos sa Kanya. Hello? Ang dapat natin gawin ay sumunod. Hindi mag-complain o magreklamo. Dahil yun po'y ginagawa ng mga namumuno para maging maayos sa pamilya. Ganoon din eh. Amen? Bakit mahihigpit ang mga tatay? Para maging maayos kasi kadalasan yung mga anak masyadong magugulo. Hello? Amen? Kaya naman yung mga tatay masyadong mahigpit yan pagdating po sa mga policy ng kanya pong sambahayan para yung mga anak niya matutong rumispeto at gumala. Hello? Pangalawa, ang pangalawang dahilan bakit po nagtatag ang Diyos ng pamahalaan sa bansa, sa pamilya, sa tahanan, sa church, sa kumpanya, sa pamayanan, para meron po tayong dapat sundin. Hello? Amen? Para meron po tayong mga susunding mga batas na siyang magtuturo sa atin ng salitang discipline. Ayan. Ang reason bakit siya nagbigay ng pamahalaan para itong pamamahalan ito, yung namumunong ito, magbibigay ng batas na susundin ng lahat ng mga tao para sila po ay madisiplina. Hello? Kasi po marami pong tao talaga wala pong disiplina. Totoo po yun. Amen. Sa Amerika, I think, even in Europe or UK, Brother Robin, am I correct? Correct me if I'm wrong. Kasi tayo mga Pinoy, sinanay tayo dito eh. Na ang lahat, ang tawag rito, lahat ay, what do you call this? Kumbaga parang binaby tayo ng pamahalaan. Diba? Pag nagkamali ka, anong gagawin? Meron ka lang suhol. Tama? Lagay. Amen. At kadalasan, hindi po ginagalang ng marami
yung mga tawag rito, yung mga enforcer, sapagkat ang tingin ng marami masyadong mababa at maliit. Kasi nga, sinanay tayo eh. Ano pong mangyayari? Halimbawa, isang congressman, nagkamali po, nagkaroon ng traffic violation. At ang gagawin po nung binigyan ng authority, ukol po doon sa pamamahala ng traffic, siyempre sisitahin niya. Imbis na magpasita, imbis na sila po ay sumunod doon sa batas, anong sasabihin? Congressman ako, senator ako, mayaman ako, kilala akong tao, sino ka ba? Kakausapin kung sino man yung namumuno, ito itong turuturuan mo nga itong iyong subordinates, parang hindi ako ginagala. Patuloy ang nangyari, mga kapatid, okay, yung taong nagtatama ng mali ng iba, ang tinatama ngayon. Dahil nga ayaw pong magpakorek ng maraming mga politiko, ayaw magpakorek ng ibang mga mayayamang tao dahil ang nais po nila, gawin ng kanilang mga gusto. Sa ibang bansa, hindi gano'n. Okay? Sa ibang bansa, kahit sino ka pa, anuman yung iyong posisyon, in particular, Japan. Kaya nga yun din ang gusto pong maging policy noon ni Duterte. Yung kanya pong anak na si Congressman Paulo Duterte, dahil meron po doon maximum speed na hindi ko alam kung 40 or 60 kilometer per hour yung maximum speed pag ikaw ay nasa Davao City. Lumagpas, gawa nga po na nagmamadali sa kanya pong pupuntahang session. Hinuli po ng officer. Ang ginawa po ng congressman, nagpahuli at hindi na po nagreklamo kasi yun po yung ordinansa at policy ng kanyang bayan. Sa iba po hindi ganun. Hello? Amen? Sa iba nagagalit pa. Tapos, congressman ito, senador ito, gagawa ka mo ng batas, siya nga mismo hindi sumusunod. Hello? Sana may nanonood sa ating mga congressman, mga mayor. Nanonood po sana yung iba nating mga politiko na mahilig gumawa ng batas, lawmaker, pero number one, lawbreaker. Amen? Pero yun doon sa EDSA, di ba merong bus lane? Sa bus lane, mabilis bawal pumasok yung mga private vehicles. Yung iba, driver lang ni congressman, dadaan doon. Amen? Driver ako ni congressman. Diba? Biruin mo, driver lang yun. Masyado nang mayabang. How much more kung talagang si congressman ang nagdadrive at sinitat, tinunam mo. Kung kayong mga lawmaker hindi marunong sumunod sa batas, wala kayo kumuha ng batas kahit na kailan. Kasi lalabagin din naman pala ninyo. Ang reason na bakit po naglagay ng pamahalaan para tayo po'y matutong sumunod sa ating pong ikadidisiplina. Hello? Amen. Yun ang dahilan. Tapos ikaw na gumawa ng batas, ikaw pa yung number one lawbreaker. Di dapat yung ka na gumawa ng batas, doon pa nga sa 10 utos, hindi na natin magawang masunod. Gumawa pa tayo ng sandabakbak na batas. Hello? Yung 10 Commandments nga lang sa totoo lang, walang sino man sa atin. Okay? Walang sino mang tao, maging sa ating panahon, ang nakagawa ng 10 Commandments. Sa Matthew chapter 19, may nagmalaki, may nagyabang. Lumapit po yung isang mayamang binata sa ating Panginoon. At ang sabi, Lord, ano ba ang dapat kong gawin para maligtas? So makikita natin, yung pagsunod niya sa batas, yung pagsunod niya sa 10 Commandments, ay kanyang kaparaanan para maligtas. Gusto niyang maligtas So, he tried, to challenge Jesus kung paano siya magkakaroon ng kaligtasan. At ang sabi ng Lord, ano ba yung nakalagay sa 10 Commandments? Huwag kang mangangalo niya, huwag kang magnanakaw,
Huwag ka magpapatotoo ng kasinungalingan. Ano po ang sabi ng binata? Nagsasalita pa lang sa Lord, si Lord. Lord, lahat yan, nagawa ko na. Hello? Antindi, no? Yung 10 Commandments na sinasabi mo, Lord, nagawa ko yan. Ano pa ba ang kulang? Hinahanapan niya pa ng kulang, ano? Siguro ganito yung katwiran ng mga mambabatas, eh. Ito yung siguro yung katwiran ng mga congressman at senador. Kulang yung 10 utos, kaya kailangan dagdagan. Amen. Tapos yung idadagdag nila, sila rin yung sumisira. Amen. Yan po yung nakakalungkot. So ito po, balik tayo sa binata. Sabi po ng binata, Lord, ano bang kulang? Sabi ng Panginoon, if you want to be perfect, one thing is needed. Sell your possession and give it to the poor. And then, after that, follow me. Pagbenta mo yung iyong ari-arian, bigay mo sa mahirap. Tapos niyan, tsaka sa kasunod. Yun po yung pinakahuling testing, huling challenge, huling utos ng Lord. Kasi kung talagang gusto mong maligtas, lahat ng bagay gagawin mo eh. Hello? May kausap ba ako rito? Amen. Lahat ng bagay gagawin mo para maligtas. Dahil aanhin mo yung kayamanan ng mundo, sabi po na aklat ng Mark chapter 8, 36 pababa. Ano sabi ng Bible? What will a man profit if he gains the whole world but loses his own soul? Amen. Lahat po ng bagay gagawin natin para maligtas. But this time around, nung siya po'y sinubok at sinabi ng Lord, gusto mo talagang maligtas? Gusto mong makamit ng buhay na walang hanggan? Gusto mong magkaroon ng tunay na kayamanan? Ipagbenta mo yung yaman mo sa lupa. Ipagbenta mo yung yaman mo sa mundo. Ibigay mo sa mahirap. And then sumunod ka sa akin. Ano po nangyari? Hindi po nagawang sundin. Siya po ay tumalikod at umuwing luhaan sapagkat siya daw po ay ubod ng yaman. Kadalasan, pag once na yung tatakel at once na ang napag-uusapan ay kayamanan, marami pong pumapalya. Eh, yung iba nga lang mga kapatid, hindi naman mayaman eh. Nagbigay lang ng konti, binabawi pa eh. Diba? Magbibigay pala kayo sa gawain ng Lord, tapos babawiin nyo, bakit hindi na kayo nagbigay? Amen? Ang Lord, sabi po na aklat ng Romans 11:29, the gift and calling of God is without repentance. Pag nagbigay ang Diyos, hindi siya laban bawi. Pag nagbigay siya, bigay niya na. Hindi niya nababawiin pa. Amen. Bakit? Kasi ganun po ang Diyos eh. Pero itong mga to, yung mga taong ito na hindi naman talaga totoong nagbigay ng buhay sa Diyos, kung bakit nila binabawi yung binigay nila sa Lord. Kasi, first and foremost, hindi nga sila nagbigay ng buhay sa Lord. Amen. So dito, makikita po natin, mga kapatid, na ang pangalawang dahilan bakit meron pong pamumuno ay para po magbigay ng batas na dapat sundin para tayo po ay magkaroon ng disiplina. Yun po kasi ang kulang sa mga. Diba? Kakain ka ng candy, yung balat ng candy. Tapon mo kung saan-saan. Sa Japan, hindi gano'n eh. Alam niyo po yung mga Hapon, meron po silang batas na sila po, sa kanila po pag-alis dapat meron silang dalang tong at meron silang dalang supot. Para pag meron silang nakitang mga kalat, kusa na lang yung kusang kukunin at pupulutin at ilalagay doon sa plastic bag. Sa atin baliktad. Sa atin, yung plastic bag may dala tayo, puno ng basura, ikakalat. Hello? Amen. Kaya po, mga kapatid, bakit po ang isang bansa ay hindi umaasenso? Hindi lumalago? Dahil po yung mga mamamayan, hindi disiplinado. Hello? Amen. Totoo yun eh. Alam niyo dati, ang tawag sa atin eh, Tiger Capital of Asia. Hello? Ngayon, hindi na po tayo tiger ngayon. Kuting na lang.
Naungusan pa tayo ng Singapore. Natalo pa tayo ng China. Alam niyo po yung China dati takot sa atin. Totoo yun. Takot na takot yung China. Amen? Yung bangka ng China, lalapit pala pag nakita niya yung flag ng Philippines. O, patas tayo. Ngayon, hindi na. Tayo na po ang takot sa China. Idagdag pa na yung mga namumuno sa atin, pinagbenta ang ating bansa. Amen? Pinagbenta tayo sa China kung bakit kayo may mga poko. Duloy nyo, 300,000 Chinese immigrants naririto. Tapos ito pang nangyari. Okay, nung nakalipas na January 6, winelcome ng ating pong pamahalaan yung mga refugees, immigrants ng Afghanistan na pumunta rito kasi nag-request yung presidente ng Amerika, kaibigan ng presidente natin yung Amerika. Nag-request, tumanggap ng 300 ata, hindi ako nagkakamali, 300 or 3,000 Afghanistan. Ano gagawin ng mga yon? It's either terrorist attack o baka magkaroon ng virus yung mga yon. Hello? Amen? Since wala po tayong strong policy kung bakit nakapasok po yung sa ating bansa. Dahil yung mga namumuno, masyado pong corrupt at takot. Amen? Sa ibang mga banyagang bansa kasi baka hindi matulungan, bumagsak ang economy, walang mga negosyanteng magtatayo ng kanilang mga negosyo rito. Kung bakit gano'n? Amen. So, ang pangalawang dahilan is para tayo po ay magkaroon batas na dapat sundin upang ang isang mamamayan ay madisiplina. Sumunod, ang pangatlong dahilan bakit po mayroon pong gobyernong umiiral para patawan ng parusa ang mga nagkakasala. Okay? Magbigay po sila ng karapatang hatol sa mga gumagawa ng mali. Pero inyo, imagine niyo, sino pong nakapanood ng Purge? Do you know the movie Purge ba na Robin? Okay? Yung palabas na Purge, binigyan po ng pamamahala, binigyan po ng karapatan ang mga tao na magpatayan for a certain period of time. Halimbawa, pagdating ng araw ng Miyerkules, for example, araw ng Miyerkules, alas 6 hanggang alas 7, meron kang isang oras na pumatay ng kapwa mo at hindi ka ihahabla ng gobyerno. Yun po yung ayon sa palabas. Darating ang panahon na ang mga bansa at ang mga bayang hindi kumilala sa Diyos at yung mga taong tumanggap ang mark of the beast magiging lawless countries. Kaya nga po kinabupunta sa Antichrist, son of what? Son of lawlessness, son of perdition. Anak, okay, ng wala pong batas na sinusunod. Son of lawlessness. Walang batas na umiiral sa kanya. At darating ang pagkakataon ng panahon na papayagan ng Antichrist na magpatay ng mga tao. Hindi naman yun yung kalooban ng Lord. Ang reason bakit nga po mayroong pamahalaan at gobyerno itinatag ang Diyos para magpataw ng parusa sa mga nagkakasala. Ngayon hindi. Biruin mo yung ating pong yung ating pong sekretary, yung sekretary ng DOJ, si Rimulya, yung kanyang anak, hindi lang drug addict, drug pusher pa. Anong nangyari? Nahuli, nakulong. Since yung tatay ay Department of Justice Secretary, absuelto. Kaya tuloy, totoo po yung kasabihan na yung hustisya ay para sa mayayaman lang. Noong panahon ni Duterte, meron bang mga drug lords na nahuli? Wala!
Puro lang mga drug addict na mga maliliit. Bakit? Kasi nga, pati po yung presidente po natin ay involved kung bakit nga siya may kaso ngayon. Minsan, ang kaya-kaya lang po ng mga pamahalaan, maliliit eh. Kaya, darating ang pagkakataon na pag ang Diyos na ang namuno, si Kristo na ang namuno, purihin po ang Panginoon. Alam niyo po ba mga kapatid, ito po ang good news sa mga mahihirap. Ang puso ng Diyos ay hindi sa mayayaman, kundi sa mga mahihirap. Kaya ang sabi ng Bible, sa Matthew chapter 5, mapalad ang mga mahihirap! Walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Hello? Amen. Although, hindi naman siya galit sa mga mayayaman kasi meron naman siyang mga anak na pinagpala. Pero dahil nga po sa kasamaan ng mundo at madalas ang mga hustisyang ipinagkakalubay para lamang sa may mga pera, kaya ang puso ng Lord sa mahirap baliktad. Hello? Amen. Kaya nga mababasa niyo sa Proverbs, di ba? Ang umapi sa mahirap ay umapi sa Diyos at siya ay pagbabayaran ng Diyos. Hello? Amen. Dapat itong mga gobyerno natin dapat talaga patas eh. Amen. Kagaya po, si Pastor Jones, for example, hindi ko po tinataas yung sarili. Ayan, alam niyo mga kapatid. Amen. May mga nagkakamali, may mga nagkakasala, may mga sumbong, pero hindi ko po kaagad ini-entertain yung sumbong. Pinapatawag ko yung taong involved sa sumbong na yun at kinakausap para maging patas po yung kanila pong yung judgment na ipapataw patas. Amen. Wala po sa akin kung yung kapatid mayaman, mahirap. Ang mahalaga, maipataw natin ng tama yung judgment. Ngayon hindi gano'n. Amen? May isa pong pastor sa Davao ang nagre-reklamo at siya po ay nakikiusap gawa nga ng meron po siyang attending doktor. At si doktor, siya yung pinakamalaking mag-tight sa church. But the problem is that doctor wants to manipulate the church regulation. At sinasabi niya sa pastor, Pastor, dapat ito yung turo mo. Pastor, parang pinatamaan mo ako Pinatamaan mo ako kanina, Pastor. Tatandaan mo yung tithes. Ako yung pinakamalaking magbigay. Kaya itong si Pastor, walang magawa kundi sumunod doon sa gusto ng doktor na malaking mag-tithe sa kanyang church. Bakit? Kasi nga mapera. Try niyo po yung kay Pastor John. Amen. Meron po tayo mga kapatiran na malalaking magbigay. Di ba Brad? Kilala niyo yun eh. Ang lalaki mag-tithes, pinagagalitan po ni Pastor Jones. Sinasabi ko pa nga sa kanila, okay, hindi po namin kailangan ng pera. Ang mahalaga is yung katwiran ng Lord. Amen. Sa mga nanonood po sa atin pong online, okay, doon sa mga kapatid na nagkakalaw, meron po tayo sa kapatiran, every month, binibigyan po ako ng mga regalo. Kinausap ko, Brad, thank you sa regalo. Pero hindi ito ang magiging dahilan at daan para pusalan mo yung bibig ko na hindi magsalita. Na pag nagkamali ka, hindi kita hindi ganun si Pastor. Hello. At wala po akong kilala. Okay? Kahit sino po pwede magpatotoo. Yung mga kapatid na nanonood na nagbe-bless kay Pastor Jones. Okay? Hindi ko po yung tinex. Di ba yung iba? Ang ginagawa pag mayaman, dumidikit. Uy, dito tayo. Mayaman to. Amen. Kung ano-ano mga pambobola. May mga kanyang mga pastor eh. Hello, meron po kami kakilala pastor, punin po ang Panginoon, nagmamalaki pa eh. Sabi niya, meron akong si Mr. Ganto na mayaman, may-ari ng ganto, pinagpipurin ko. Sabi ko, Mr. Businessman, i-bless mo ako. Sabi niya gano'n, i-bless mo ako, at mabibless itong business. Hello? Naalala niyo po yung di ba? Yung viral ngayon,
na isang pastor, amen, na pinipwersa niyang magbigay ng tithes, at hindi na tithes, offering at may kasamang first fruit. Amen. Ako ba ganyan? Nagsalita ba ako sa mga kapatid, ikaw, ha? Meron kang paupahan. Lahat ng kita mo sa paupahan, iligay mo sa gawain ng Lord. May ganyan pa si pastor. Pero iba, inaakusahan ako ng marami, pero never ako nagsalita ng ganyan. Ikaw, may trabaho ka na, laki na ng tiyan mo, laki na rin ang sweldo mo. Pagbigay ka sa gawain. Kahit minsan, dito tayo ganyan. Amen. At tayo po ay fair pagdating po sa pagbibigay ng kaukulang hatol sa mga kapatid. Hindi po ako bias na, kaibigan ko ito, kapalit ko ito. Actually, mismo nga kapatid ko eh. Kapatid ko na yan. Blood is thicker than water. Pag nagkamali, nililito ko. Why? Kasi ang ating pamantayan, yung salita ng Diyos. Hindi yung padrino ko ito, padrina ko ito. Ang reason nga, ba't ka tayo tinatag yung pamunuan para magpataw ng kaukulang pausa sa mga nagkasala? And of course, bago mo patawan yung mga nagkasala, kailangan malaman mo muna yung istorya, yung buong kwento. Kasi kadalasan, ang nangyayari po, pinakikinggan lang po ng marami yung isang side, yung nagsusumbong. Di ba? Kadalasan ganoon eh. Yung nagsusumbong lang yung pinakikinggan. Paano naman yung sinusumbong? Dapat sana pakinggan mo rin kung ano yung side doon. Dahil baka mamaya, ito nagsusumbong, hindi naman nagsasabi ng totoo. Hello? Kasi meron pong tatlong side ng story. Her story, his story, and the truth. So bago ka dapat humatol, pakikinggan kaya ka, di ba? Sa hukuman, pinapakinggan yung dalawang panig. Nagbibigayan sila ng mga matitindip, mabibigat na ebidensya para ipawalang sala o patawan ng parusa yung mga taong nagkamali at nagkasala. Ngayon, hindi ganun. Alam mo kung ano nangyayari ngayon? Condemnation before investigation. Si Pastor Jones, bakla daw yan. Talaga? O kaya siguro yung iba, naniwala, hindi man lang inalaw. Pero bakit nga? Bakit sinabi? Ano mangyari? Pakinggan natin si Pastor Jones kung tama ba. Si Pastor Jones daw, ano daw yan? Yung nangunguluntot ng pera. Hello? Huwag kayo magbibigay dyan. Nangunguluntot ng pera yan. Bakit nakuluntot ka? Oo, nagbigay ako sa church. Sa church ka pala nagbigay, hindi naman na kayo pastor. Amen. Bago tayo maniwala, alamin natin yung totoo. Dahil ang mga naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Hindi po, pinatulad yung isang tao. Parang yung para po yung sa John chapter 8. Di ba? Sa John chapter 8, hinusgahan ka agad yung babae. Lord, nakita namin itong babae ito na naakto ang nangangalan niya. Heresy lang yun, wala talagang patotoo. Bakit? Kasi kung totoong nang-akto ang nangalo niya, dapat pati yung kapartner niya, dala! Eh wala. Heresy lang eh. Marami po mga tao naniniwala sa mga heresy. Sabi-sabi. Hindi inalam. Uy, totoo ba na? Ano daw si Pastor Jones? Mahilig lang daw makipag-usap yan sa mga may pera. Sa mga mahihirap, hindi daw nakikipag-usap yan. Doon lang daw sa mga mayayaman. Totoo kaya? Dali na alam nyo. At alamin nyo na yung miyembro ng church ay pastor, puro mahihirap na. Hello? Amen. At kung meron man pong may pinagpala at meron man pong may kakayanan, kakaunti lang. Hello? Amen. Mostly na ating pong church member, ala namang kakayanan. And yet, tinataboy ko ba yung mga yan? Wala ka palang pera, lumayas ka rito sa church namin. Di ba yung pastor? Sisipain ko yung mga hindi magbigay, Oo. Pati yung mga bagong dating, magbigay kayo. Guloy mo kakarating. Ikaw, ba't tinalate? Tatakas ka ba, ha? Bigay ka sa tithes. Kung hindi, gugulpi kita. Huwag niyo paalisin yan, hindi nagugulpi. Hindi nagbigay ng tithes. Amen. Ganun ba tayo, mga kapatid?
Kahit minsan, never tayong naging ganyan. Bakit? Pinaiiral natin yung katotohanan. Kaya nga sabi ko, malakas yung loob ni Pastor Jones na tumingin sa mata ng kahit sino. Okay? Ngayon, yung mga nag-aakusa po kay Pastor Jones, harapin niyo ako. Magkarapan tayo. Gusto ko nga sana mabidyohan eh. Okay? Maging saksi ang marami. Para ba sa ganun, malaman, magkapahiyaan tayo. Kung mapapahiya si Pastor Jones, okay, magpapakumbaba ako. At make it sure na lahat ng accusation na yan, tama. Make it sure na lahat ang sasabihin nyo, meron kayong pruweba. Dahil kung hindi, abay babalik sa inyo. Amen. Number 4, ito po yung pang-apat na dahilan bakit meron pong gobyernong umiiral. Para paunlarin ang kahusayan at linangin ang ugali at asal ng mga mamamayan. Ulitin natin. Para paunlarin ang kahusayan at linangin ang ugali at asal ng mamamayan. Ayan. Okay. Alam niyo po, di po ba, kung bakit po may mga pamunuang umiiral, for example, sa family, yung good manners and right conduct starts with family. Am I correct, Brother Robin? Kasi po sa pamilya yan. Di ba? Tuturuan yung mga bata, pag nakakita ka ng matanda, bless ka agad. Kasi ngayon mga bata ngayon mukhang pera eh. Hindi pa nagmamano, hingi na kagad, pengi. Yung mga pamangkin ko, minsan nagagalit ako eh. Pero mo, ang tagal na panahon hindi ako nakita. Kasi nandito tayo sa Quezon. Tagal na panahon, tapos pagpunta mo ng Maynila, imbis na mag-bless, pengi, regalo. Pengi 100, pengi 100. Meron ng presyo ha. Ayaw ng 5, pengi 20. Pag binigyan mo ng 5 lang, 20 ang minimum. Hello? Amen? Ang reason bakit may mga namumuno sa pamilya, sa church, sa pamamayan, para linangin po yung mga asal kahusayan natin. Di ba? Tingnan po ninyo, yung mga bata, tinuturuan ng tama, tinuturuan po ng kahusayan, kaya pagdating sa school, magugulat sila. Marami na silang alam. Amen? Isa na doon yung anak ko eh. Amen? Yung aking pong mga anak, na talaga namang ako po ay proud na proud sapagkat sila po ay kumbaga sabihin na natin number 1 sa kanila pong mga eskwela na paaralan. Amen. Saan po nagmula yan? Nagsimula yan sa tahanan, sa bahay. Amen. Matyagang tinuruan ng misis ko yung mga anak ko para po matuto hindi lamang ng tamang asal at pag-ugalit, kundi yung mga aralin na sa kanila pong pagpasok, hindi na sila kagad mahihirapan. Yung iba kasi, di ba, tamad na turuan yung mga anak nila. Alam niyo po mga kapatid, ako, never akong tinuruan ng mga magulang mo. Kaya minsan asar ako sa mga magulang mo. Nung bata ako, never ako tinuruan. Magagalitan ka ba pag was na mali? Amen. Yung aking pong kapatid, si Mary Jean, purihin po ang Panginoon. Kaya ang apelido namin, Bileta. Di ba? Jomer Bileta. Sa hindi naman naturuan yung aking pong kapatid, namali pa ng spelling, Mary Jean Biltae. Imbis na Bileta, yung ina sa dulo. Amen? Imbis na Bileta, Biltae. Amen? Naging mabaho tuloy yung apelido namin eh. Tapos nagalit yung tatay ko, ba't mo binago apelido natin? Ba't naging Biltae ito? Hindi ko po alam kung ano spelling. Bileta. Amen. Kaya mahalaga yung pagtuturo ng mga magulang. At ganyan din po sa bansa, di ba? Pag meron tayo, kagaya niyan, si Carlos Yulo, pinagmamalaki ng ating bansa. Bakit? Nilinang, minold yung kanyang kausayan dito. Di ba? Kung bakit nga 2-time gold medalist. Dahil pinakak siya ng tama. Kung walang practice, pinabayaan mo lang yan makipag-compete sa ibang bansa. Walang kulela. Amen. So, syempre, ang may responsibility nun, namumuno, di ba? Magkulat-kulat ka. Sino yung song leader ng Rapture, bro?
Resi daw yung pangalan. Di ba mabukod? Proud na proud ka, ako pastor na. Pastor James yun, kita mo naman yung boses mo, parang mula sa hukay, di ba? Mula sa ilalim ng lukay, kaya mo parang bumangon na. Ako nagturo mo. Di ba? Siyempre proud ka. Pero kung yung church member mo, puro kabulastukan yung ginawa, kahit pastor ka niyan, kahit ikaw yung nagturo dyan, ikatatatuan mo. Ikaw ba nagturo dyan kay Resi? Parang pinupulot na yero yung boses. Di ba? Yung nagturo dyan. Hello? Malamang nagturo dyan si, Sister Minda. Siyempre, iba yung tuturo mo dahil sa kahihiyan. So, yung mga namumuno, nilagay para yung ating kahusayan, ma-build, ma-mold. Amen. Alam niyo po sa iba, even, for example nga lang, yung pamumuno po ni Bishop Brother Eddie Villanueva. Pati po yung mga nagtuturo sa ilalim niya, parang din siya. Di ba? Paano nagturo si Bishop? The power. Gumagano pa yun. Of God. Kaya yung mga namumuno sa kanya, ganun din. The power. Parang mga Indiano, wala na gumanon ganun. Amen. Eh bakit? Kasi yun yung makina nga sa leader nila. Amen. Pero hindi ako, yung paraan ng pagtuturo ko, ginaya din ng aking kapatid, ni Brother Joel. Yung turo ko yung turo ni Brother Joel, pastor ng Pastor Joel siya dating May mga pasigaw-sigaw pa, Magtatadya ka ko yung lahat! Amen ba? Ikaw ba't ikaw may amen? Babati kita! Why? Because, yung ganun po klase po ng mga bagay ay nalalaman sa church. Di ba minsan, follow the leader Amen? And a good leader must be a good follower. Paano ka magiging good leader kung di ka marunong sumunod? Lahat na lang ang turo ng pastor. Purihin po ang Panginoon. Umatin kami ni Sister niya na seminar May nagtuturo doon Sabi ng katabi ko, alam mo na hindi tuturo niya. Righteousness? Baka mas righteous pa ako dun Sabi nga nun, sinisiko-siko pa ako. Alam mo, pastor? Dapat pa ako yung nagtuturo dyan. Sabi niya, mas magaling ako dyan Tapos sabi ko, isang pastor, pasensya na kayo, bago lang yun. Akala ko munti ko na sikuhin Kasi hindi ako makapag-concentrate. Nakikinig ako sa turo ng pastor, sinisiko-siko ako, pastor, yung righteousness, mas maganda pa ako magturo dyan, sabi ko. Dapat ako yung nandiyan dyan Kulang na, sabi niyo, bless ka dyan, ako napapalit sa'yo. Kulang na dyan. Amen. Yung kalinangan ng mga tamang pag-uugali at asal, kahusayan, dapat po ang may responsibility niyan yung mga nangyayari. Amen. Sila po yung may kakayanan turuan yung mga subordinates nila. O ganito, mga kapatid. Okay? Prayer tayo. Tingnan mo si Kristo. Tinuruan niya yung mga alagad. Kaya nga minsan, asar na ano. Hanggang kailan pa ba ako mananatili sa inyo? Ayaw yung matuto. Minsan, ang hirap na kasi mag-teacher na, lalo na yung tinuturuan mo. Ilang beses mo turuan, hindi talaga matutututo. Amen. Nalala ko yung aking kapatid, Brother A.G., tinuruan ni Brother Lay mag-drive ng sasakyan. Ito, tinuruan ko ito, ikambyo. Ito yung gasolinator. Tapos nung umandar na, Lay, ikambyo mo, Lay, preno mo, ikaliwa mo. Amen. Hindi matututo hanggang ngayon, hindi po malam marunong mag-drive. Amen. Minsan, yun po ang pinaka-problema. Na sa dinami-dami ng tinuro, wala pong natutunan yung iba. Amen? Yung iba dapat nga pastor na Di ba kung pastor? Kasi nga, hindi na i-apply at hindi po natututo mula dun sa mga katuroang ibinigay ng pastor. Amen? Ang patotoo parang pating defeated Di ba yung turo ng ating kapatid paiba-iba yung stage ng cancer niya. Yung cancer ko po nga, yung stage 3. Tapos susunod, praise the Lord, stage 2 na lang. Amen. Tapos sumunod, bumalik, stage 4 na naman. Para ang dating, pabago-bago na stage.
Wala na pong naging pagbabago. Puro patotoo. Linggo-linggo niya patotoo yung kanyang cancer. Amen. Minsan, talagang mahabagin na lang din talaga si pastor at saka yung Lord. Dahil minsan, pag makulit na, parang Lord, kunin mo na ka. Ang daming stage ito, hindi pa matapos. Kunin mo na, Lord. Pero hindi naman po tayo ganoon kasi nga, hanggat maaari, umuunawa tayo. Sa totoo lang, yung isang ating kapatid, nire-reject na ng mga ibang kapatid, talaga ayaw na eh. Amen. Si pastor na lang yung church agad. Kasi ganun po tayo tinawag eh. At yung pagbibuild ng mga leaders, sa church din yun. Amen. Kaya pag meron pong nabuild na mahusay na leader, purihin po ang Panginoon. Ano yun? Parang point sa pastor. Bakit? Nakapag-build siya ng leader na maayos at tama, na mamumuno rin sa susunod ng iba pang mga gawain. Kaya po, ang isang dahilan bakit po nagbigay ang Lord ng pamanuan para tayo po'y hinangin. Para tayo po ay itama, i-correct, isaayos ang ating mga buhay sa tulong ng salita ng ating Panginoon. Okay, dito po ako magtatapos. This is my conclusion. Yung kapangyarihan ng gobyerno, hindi binigay yan ng Lord para abusuhin. Yung kapangyarihan ay binigay sa mga namumuno kasi marami pong mga namumuno abusado. Hello? Amen? Meron po isang bagitong pulis na patay dahil sa sobrang yabang. Pulis ako. Amen. E nakabangga niya, pulis din. Binaril. Wala pang asa sa posisyon. Wala pa po siya dyan sa talagang pinaka-ranggo ng pagiging opisyal. Ang yabang na, pulis ako. Ano pong ginawa sa kanya? Binaril at pinatay. Amen. Kasi marami pong mga namumuno ginagamit sa maling pamamaraan yung kanilang mga authority. Yung iba nananaman. Di ba si Boy Aguila? Sino yun? Senior Aguila. Di ba? Yung kaso ni Senior Aguila. Yung kaso ni Kibuloy. Ginamit yung kanilang authority para manamantala ng maraming tao. Hello? Pag once na ganyan po ang namumuno, mga kapatid, siguro magsilayas na po kayo. Hello? Ang mga namumuno, sabi ng Bible, ay dapat kagalang-galang. Isa lang ang asawa. Di ba sabi? Kagalang-galang, isa lang ang asawa. At naipapatupad niya sa kanyang mga anak yung mga batas na nais ng pangyayari. Sumusunod yung kanyang mga anak. Hindi siya yung ang tawag doon, abusado, abusive, in power, hindi siya doon. Dahil ang mga namumuno, dapat nagsiset ng example. Bakit yan ginawang leader para mag-set ng example, hindi para maging authoritative sa mga tao pinamumunuan. Dahil doon po magsisimula yung rebellion pag once na yung isang tao masyadong authoritative. Amen. Ang mga namumuno ay binigay ng Diyos para maging pagpapala sa kanilang pinamumunuan at hindi para maging Panginoon, sabi ni Peter. Hindi kayo tinalaga para maging Panginoon ng kawan sapagkat mayroon tayong totoong Panginoon si Jesus. Kundi para maging overseer. Alam niyo po yung overseer? Yung mga tumitingin sa mga pangangailangan, tumitingin doon po sa kaganapan ng kanyang mga kawan. Yun po ang tungkulin ng mga namumuno, even po sa ating bansa, sa ating mga pangulo, sa pangulo ng bansa. Titingnan niya kung ano na ba yung meron dyan. Kagaya ngayon, purihin po ang Panginoon eh. Kung gusto niyong masira ang yung sasakyan, puta, parini sa Quezon. Kasi masisira ko na sasakyan niya. Parini sa Quezon. Gusto mo masira ang bago mo sasakyan, tumungo sa Quezon. Sira ang sasakyan. Eh, pero yung marami ng mga hinaing na ganun, tapos si governor, si mayor, walang ginagawa. Eh, dapat nagsasalita tayo ng example. Amen? Masisira talaga yung ano mo dito. Yung sasakyan mo. Amen?
ang Pilipinas lang ang pinakamaraming lubak sa buong mundo. At hindi lang pinakamaraming lubak, Philippines is what we call the hubs capital of the world. Bawat ano na lang, may hubs. Di ba? Purihin mo, Panginoon, ilang hams sa isang kalsada? Ang dami, 100. Di pa ginawang puro hams na lang lahat. Di ba? Ito lang yung bansa na lahat ng daan may hams. Amen? Kulang na lang pati yung loob ng bahay lagyan ng hams. Amen? Hindi ko maintindihan sa ibang bansa, hindi naman ganun. Kaya dapat, tagurian ang bansa nating hams, capital of the world. Lubak, capital of the world. Amen? Kasi, hindi po maayos-ayos. So, dapat yan ng mga namumuno eh. Amen? Kung saan may lubak. Ito lang, ngayon lang po ako nakakita na yung ayos na kalsada, sinisira para ayusin. At yung sira, pinababayaan. Only in the Philippines yan. Doon mo sira, yung ayos, ba't mo sinisira? Para ayusin. Bakit po yung sira ayaw niya ayusin? Siraan eh. Siyempre, ano ba sisirain namin doon? Di ba? Kung baka parang basagan tayo ng mukha, sa mukha ko may babasahin na, basa niyo, wala na. Di ba? Parang ganun. Yan po ang ating pambansa. Kaya ipag-pray natin. Amen? Ipag-pray natin yung ating pambansa. Sa Pilipinas na magkaroon ng mga matitinong mga pinuno. Para naman sa isa sa ano ba yun? Kakaunlad ng ating pambansa. Tayo po ito ngayon. Lord, thank you sa iyong mga salita na aming pong napakinggan at nalaman namin ang pinakadahilan kung bakit ka talaga ng mga pamunuan sa bansa, sa bayan, sa tahanan, sa church, sa kumpanya, sa pamayanan. Hindi para po maghari-harian, kundi para maging ehemplo ng tunay na katwiran na naaayon sa iyong salita at sa iyong kalooban. At sa aming pasawagan ng pagtatapos at pag-iwahiwalay, ay patuloy mong ingatan, pagpalain ng aming mga kapatid. Tinitiwala po namin sa iyo ang lahat. Salamat po, purihin ka in Jesus' name. Amen. Palakpakan pa ng ating Panginoon. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon.